Tahimik na lumuluha si Maribeth habang nakatayo sa bungad ng pinto at nakamasid kina George at Maricel. Pinaghalong tuwa at lungkot ang nagahari sa kanyang dibdib. Natutuwa siya dahil kahit papaano ay magiging maligaya ang nalalabing araw ni Maricel dahil sa pagdating ni George. Sa kabilang banda, nalulungkot naman siya sa isiping pagkatapos ng lahat ng iyon. Magkakanya-kanyang landas na sila ni George. Batid niyang mas masakit tanggapin ang pangalawang kabiguang iyon ng kanyang pag-ibig. Pansamantalang iniwan ni George ang trabaho sa opisina upang maalagaan si Maricel. Sa kabila ng mariing pagtutol ng nobya, napilit pa rin niya si Maricel na magpa-confine sa isang ospital sa Maynila. Bagamat hindi na gaanong nagre-respond sa chemotherapy ang katawan nito, patuloy pa rin naman silang nagkakaharap ni Maribeth dahil sa pag-aalaga kay Maricel. Ngunit malamig ng tingin na nila sa isa't isa. Tila may makapal na pader na nakapagitan sa kanila. May mga sandaling nahuhulog si George sa malalim na pag-iisip, lalo na ngayong mag-isa siyang nakatayo sa garden at nananariwang ilang masasayang alaala. Ano man ang gawin niya, ay hindi na niya magawang magsaya. Hindi niya alam kung yun ay dahil sa nakaambang pagkawala ni Maricel o sa malaking panghihinayang na nadarama niya sa isiping ang babaeng mas sinangaan at mas minahal niya ng mga nagdaang buwan ay hindi ang kanyang tunay na kasintahan. Gusto niyang pagalitan ng sarili dahil sa mga pagkakataong katulad noon. Wala siyang ibang naalala kung hindi ang mga naging pagsasama nila ni Maribeth, ang matyagang pag-aalaga ng dalaga sa kanya noong panahong nagpapagaling siya. Ang bawat matamis na salitang pinapakawalan nito na humahaplos sa kanyang puso at ang simpleng itsura na hinangaan niya ng husto. Idagdag pa na nahuli pa ni Maribeth ang loob ng kanyang mama na hindi nagawa ni Maricel. Pero hindi. Hindi siya maaaring umibig sa isang impostor. Si Maricel ang nagmahal sa kanya at hindi si Maribeth. Kung ano man ang magagandang bagay na ipinakita ng kakambal ng nobya, yun ay dahil sa pagpapanggap ni Maribeth. Hindi siya totoong mahal ng kakambal ni Maricel. George, pinukaw ang pag-iisip niya ng tinig na yun ng kanyang mama na namalay na lamang niyang nasa likuran niya. May problema ka ba? Tanong ng kanyang ina nang makalapit. Nag-away ba kayo ni Maricel? Bakit hindi mo na siya isinasama dito, iho? Napabuntong hininga ng malalim si George. Hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pang nalalaman ang kanyang mga magulang tungkol sa tunay na mga pangyayari. Ikansela niyo ng wedding namin ni Maricel, mama. Pumiyok ang tinig na nasabi niya. Pero bakit? Nagtatakang tanong ito. Hindi na matutuloy ang kasal, sagot ni George. Nangingilid ang luha sa mga mata. Ang babaeng nag-alaga sa akin at tinangaan niyo hindi si Maricel, kundi ang kanyang twin sister, na si Maribeth. Napahumindig ang kanyang ina. May kakambal si Maricel? Tumango si George at sinalaysay sa ina ang lahat-lahat, pati ng karamdaman ni Maricel. Nakakatuwang isipin na ang nagustuhan yung babae para sa akin ay hindi ang totoo kong nobya. May mapaklangiting sumilay sa mga labi niya. At naiinis ako sa sarili ko dahil mas naisip ko pa si Maribeth kaysa kay Maricel. Napatutup siya sa noo. Isang malaking kahangalan ito, mama. Buhay pa si Maricel ay pinagtataksilan na siya ng damdamin ko. Hindi mo masisisi ang sarili mo, George. Mahinahong saad ng kanyang mama. Napakaraming magagandang katangian si Maribeth na wala kay Maricel. Mahal ko si Maricel. Yun ang gusto niyang ipag-iitan sa kanyang sarili. Dahil naaawa ka lang sa kanya, George. Kontra nito. Yes, minahal mo si Maricel. Pero aminin mo na natutunan mo na ring mahalin si Maribeth. Siya na ang mahal mo ngayon. Hindi, pagtanggi pa rin ni George. Si Maricel lang ang minahal ko at mananatili yun kahit wala na siya. Pagkasabi noon ay mabilis na niyang tinalikuran ang ina. Nahahabag na nasundan na lamang siya nito ng tingin ng kanyang ina. Muli ay naghanap si Maribeth na mapaghihingaan ng kanyang mga nasasaloob kaya nagtungo siya kay Lori sa restaurant habang si George ang nag-aalaga kay Maricel sa ospital. Isa pa, iniiwasan din niyang magkasama sila doon ng binata dahil patuloy lamang siyang nasasaktan kapag nakikitang lalaking lihim niyang iniibig. Hindi naman nagtagal sa restaurant si Maribeth. Bumalik agad siya sa ospital dahil baka kailangan ng umalis ni George. Bubuksan na lamang niya ang suite na kinaroroonan ni Maricel nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ay nakita niya si Victor. Anong ginagawa mo dito? Nagulat na tanong ni Maribeth. Kanina pa ako nakabantay sa restaurant, sabi nito. Naisip kong sundan ka na lang kaysa magpakita ako sa iyo habang naroroon ka.
Ikaw naman ngayon ang tatanungin ko kung anong ginagawa mo sa ospital na ito. May sakit si Maricel at dito siya naka-confine. Formal na pagtatapat niya. Hindi naman siguro importanteng bisitahin mo siya kaya makakaalis ka na. Sasamahan kita sa pagbabantay sa kapatid mo, suwestyon ni Victor. Mas maganda yung may nakakausap ka. Paliligayahin kita, Maribeth. Kung ikaw rin lang naman, mas gugustuhin ko pang mag-isa, Victor. Hindi ako magiging masaya habang nakikita ka at naalalang kataksilan mo. Come on, Maribeth. Alam ko nagpapakipot ka lang. Nakangiting hinawakan ng dating nobyo ang kanyang palad. Pwede ba, Victor? Inis na sabi ni Maribeth habang pilit hinihilang kamay mula dito. Lubayan mo na ako. Iyon ang eksenang nadatna ni George na noonin kagagaling lamang sa labas at bumili ng mga bulaklak para kay Maricel. Si Maricel ay pansamantalang iniwan ito kay Anselma. Hindi itong tamang lugar para sa ginagawa niyo. Halatang yamot na pasaring ni George na makalapit sa kinaroroonan nila ni Victor. Tumingin si George sa kanya. Nagpapahinga si Maricel at hindi dapat may istorbo. Kaya kung may pagmamalasakit ka sa kapatid mo, piliin mong lugar para isettle ang problema niyo ng boyfriend mo. Pagkasabi nun ay tuloy-tuloy na itong pumasok sa loob at padabog na isinarang pinto. Lalo nang galaiti si Maribeth sa inis kay Victor. Nakita mo nang ginawa mo, Victor? Nahina ngunit mariin niyang sabi. Ang pangit na nga ng tingin sa akin ng tao, lalo mo pang pinapangit ng dahil sa ginawa mo. Pwede bang umalis ka na? Nakita ko kung paano mo siya titigan, sabi ni Victor. Yun ang lalaking kasama mo sa restaurant, hindi ba? At siya ang kinahuhumalingan mo ngayon. Mukhang wala naman siyang gusto sa'yo ah. Wala ka nang pakialam dun, nagpipigil sa galit na sagot ni Maribeth. Wala na tayong relasyon para pakialaman mo pa ang buhay ko. Ha, mukhang nagpapakabaliw ka sa isang taong wala namang pagtingin sa'yo, samantalang nandito naman ako na nagmamahal sa'yo. Hindi na ako kukuha ng batong ipupukpok sa ulo ko. Pagkasabi noon ay mabilis na siyang pumasok sa silid ni Maricel at sinara yon. Nadatna niyang inilalagay ni George ang mga dala nitong bulaklak sa vase na nasa bedside table ng kamang kinahihigaan ni Maricel. Kasalukuyang natutulog ang kanyang kakambal. Nang makita siya ni Anselma, kaagad na itong nagpaalam upang bumalik sa bahay ni Maricel. Noon pa sinabi ni Maricel sa katulong na may kakambal ito, ngunit noong unay hindi naman ito nahalatang pagpapanggap niya. Ngayon ay malinaw na rin iyon dito dahil sa magkatulong na pagtatapat nila ni Maricel. Tahimik na naupo sa sofa si Maribeth na makaalis si Anselma. Sinamantala niya ang pagkakataong nakatalikod si George upang mapagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Nakadama siya ng sobrang kalungkutan. Sa isiping hindi na niya mararamdaman ang mga halik at yakap nito kahit kailan. Biglang humarap si George kaya mabilis siyang nagbawi ng tingin. Sinulyapan lamang siya nito ngunit walang pinakawalang salita. Para bang gusto niyang itama ang maling akala nito na boyfriend pa niya si Victor. Naupo si George sa gilid ng kama ni Maricel at masuyong hinawakan ang palad ng kanyang kakambal. Minabuti ni Maribeth na lumabas na lang ng kwarto kaysa patuloy na saksihan ang eksenang iyon. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Maricel pagkaraan ng ilang sandali. Halatang pinilit nitong ngumiti nang makita si George. Dinalhan kita ng mga bulaklak, mahinang sabi ng binata. Hindi naman maiwasan ni George ang kahabagan ang itsura ng nobya. Nangangayayat na si Maricel, namumutla at patuloy na nanghihina. Ang nakakalbong ulo nito ay nakatago na ngayon sa suot nitong scalp cap. Bakit hindi mo nalang ibigay ang mga yan kay Maribeth? Sabi ni Maricel sa nahihirapang pananalita. Mahilig din siya sa mga bulaklak at magugustuhan niyang mga yan. Binili kong mga yan para sa'yo, sabi ni George. Gusto kong mahalin mo si Maribeth, katulad ng pagmamahal mo sa akin, George. Saad ng nobya habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng binata. Magiging mabuting asawa siya sa'yo kaysa sa ibang babae. Pero hindi ako mahal ng kapatid mo, Maricel. Sagot ng isip ni George at hindi kailanman natuturuan ng puso. Dumaan ang mga araw at lalong lumulubha ang karamdaman ni Maricel. Hindi nagtagal inilipat niya ito sa intensive care unit upang doon mapangalagaan ng husto. Isang araw ay tahimik na lumuluha si Maribeth habang nakatayo sa labas ng ICU at pinagmamasdan si Maricel. Sa dingding na salamin na yon, gusto niyang manatili sa tabi ng kanyang kapatid, ngunit ipinagbabawal ng malimitang pagbisita dito. Isa pa, hindi na rin naman nakakausap si Maricel. Madalas na itong mag-hallucinate. Minsan ay nakatulala at madalas ay irritable na at nagwawala. Isang palatandaan lamang yun na hindi na ito magtatagal. Napakislot si Maribeth na maramdamang
May dumating, nakita niya si George na huminto hindi kalayuan. Sa kanya't malungkot na pinagmasdan din. Si Maricel sa kinahihimlayan nito. Batid ni Maribeth na sa mga sandaling iyon ay nagdurusa na ng husto ang kalooban ng binata. Gusto niya itong kausapin upang kahit papaani mapagaan niya ang bigat na dinadala nito sa dibdib. Ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Lalo na ngayong alam niyang hanggang sa mga sandaling iyon ay masama pa rin ang loob ng binata sa kanya. Sa aktong yun ay tumunog ang cellphone ni George. Catherine, mahinang sambit ni George nang mabosesa ng nasa kabilang linya. Yeah, I'll be there. Binisita ko lang si Maricel. Alam na rin ni Catherine ang lahat dahil simula pa nang pumutok ang balitang hindi na matutuloy ang kasal ni na George at Maricel ay nag-usisa na ito na nag-usisa. Nalaman nito kay Doña Estefania ang buong katotohanan. Napakagatlabi si Maribeth, tsak niyang si Catherine ang susunod na iibigin ni George kapag nawala na si Maricel. Naputol lamang ang kanyang pag-iisip nang makitang nagkakagulo ang mga doktor at nurse sa loob ng ICU. Nakapalibot ang mga ito sa kama ni Maricel. Tinapos naman kaagad ni George ang pakikipag-usap kay Catherine. Nang mapansin niyon, hango silang napasugod sa loob. Hindi naman sila nagkaroon ng pagkakataon na malapitan si Maricel dahil sa mga nakapaligid dito. Nang sa wakas ay natahimik ang lahat ay pigil ang hiningang naghintay na lamang sila sa iaanunsyo ng doktor. Makalipas ang ilang saglit, isang matamlay na doktor ang humarap sa kanila. Umiling ito. She's dead, sabi nito sa mahinang tinig. Yun lang at naglandas ang masaganang luha sa mga mata ni Maribeth. Habang pinangilira naman ng luha ang mga mata ni George, pumasok si Maribeth sa ICU at nilapitan si Maricel. Niyakap niya ito ng mahigpit. Yun ang kahuli-hulihang pagyakap niya sa kakambal. Sa araw ng libing ni Maricel ay hindi nakatiis si Maribeth na hindi lapitan si George. Nakatayong binata sa harap ng puntod ng kanyang kakambal. Silang dalawa na lamang ang natitira sa Memorial Park dahil kanina pa nakaalis ang mga nakipaglibing. Gusto ko lang magpaalam sa'yo, sa mahinang tinig ay sabi ni Maribeth habang nakatayo sa likuran ni George ni hindi humarap ang binata sa kanya. Malaya kang makakaalis, Maribeth, malamig na sabi nito. Hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Napakagatlabi siya. Hanggang sa mga sandaling yun ay masama pa rin ang loob ni George sa kanya. Galit ka pa rin ba sa akin? Pumiyok ang tinig niya. Mahirap kalimutan ang ginawa mo, sagot ng binata. Hindi sapat ang pakiusap sa'yo ni Maricel para ilihim mo sa akin ang totoo. Sana'y mas matagal pa kami nagkasama ni Maricel. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat, sabi ni Maribeth na hindi na napigilan ang kumawalang luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang sabihing nagawa niya yon dahil napamahal na rin ang binata sa kanya. Hindi sumagot si George. Sa halip ay nagpauna na itong umalis. Hindi maampat ang pagtulo ng kanyang mga luha habang sinusundan si George ng tingin. Nang hindi na ito matanaw ay naupo siya sa harap ng puntod ni Maricel. May nadarama siyang kahungkagan habang hindi maiwasang balikan ang lahat ng mga nangyari. Ang paghihiwalay ng mga magulang nila, ang pagkakalayo nila ni Maricel sa isa't isa, ang panandaliang pagbalik ng kapatid upang mamaalam na habang buhay, ang pagtatagpo nila ni George at pagpapanggap niya bilang si Maricel. Marahil ayun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ni Maribeth. Ngunit kahit na, papaani masaya siya dahil napagbigyan niya si Maricel. I'll miss you just like before, Maricel, mahinang usal niya. Ngayon ay nag-iisa na naman si Maribeth. Walang pamilya at walang minamahal. Kailangan mo si George sa iyong pag-iisa, Maribeth. Naalala niya sabi ni Maricel bago to namatay. Ipagpatuloy mong naumpisahan mo sa kanya. Mahalin mo siya. Ano pang saysay ng kanyang pag-ibig kung hindi naman ganoon ang nadarama sa kanya ni George. Sa mga sandaling iyon, tangi ang binata lamang ang makakapagpapawi sa kanyang kalungkutan. Ngunit batid niyang si Catherine na ang bagong nagmamay-ari sa binata. Hindi magtatagal ay tuluyan ang mabubura sa isip ni George ang mga alaala ni Maricel at lalong-lalo na ang mga alaala niya. Time for lunch, ngiting-ngiti si Catherine habang nakatayo sa harap ng desk ni George. Sa opisina ng binata ng araw na yon, may panglaw sa mga matang sinulyapan ni George ang babae. Ginambala nitong kanyang pag-iisip, isang buwan nang matuling lumipas mula nang ilibing si Maricel. May mga pagkakataong gumigit sa isipan niya ang namayapang nobya, ngunit mas madalas siyang guluhin ng mga alaala ni Maribeth. Pag-uwi ni George, sa bahay ay palagi niya nakikita si Maribeth sa bawat bahagi nun. Parang naririnig niya malamyo sa tinig ng dalaga at nakikitang matamis nitong ngiti. Pilit niyang pinapaniwalang sarili na si Maricel pa rin
Ang mahal niya gayon nagsusumigaw ang katotohanang si Maribeth ang palagi niyang naiisip at pinanabikang makita. Sa naisip ay bigla niyang sinalansa ng mga gamit sa ibabaw ng desk. Salamat naman at sasama ka na sa akin mag-lunch. Lumuwag ang pagkakangiti ng babae. Hindi, Catherine. Mahinang pagtatama niya. May pupuntahan lang ako. Hey, aalis ka na naman? Nuglahong ngiti sa mga labi ni Catherine. Ilang araw ka na wala dito simula ng ospital hanggang sa mamatay si Maricel. Hanggang ngayon ba naman ay magiging karibal ko pa rin sa iyong isang patay na George? Seryosong hinarap niyang babae. Look, Catherine, kahit ano pang mangyari, hindi pa rin tayo magiging para sa isa't isa dahil pagtingin kaibigan lamang ang nararamdaman ko para sa'yo. Kalimutan mo na ako. Marami nagkakagusto sa'yo. Bakit hindi mo nalang ibaling sa kanilang pagtingin mo? Ikaw ang mahal ko, George. Napaiyak na sabi nito. Catherine, please, lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Ngayon ko lang napatunayan na mas minahal kong pagkatao ni Maribeth kaysa kay Maricel. Natigilan si Catherine. Umiibig ka sa kakambal ni Maricel? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tahimik na tumango si George. Gumising ka, George. Niyakap siya ni Catherine ng mahigpit. May boyfriend na si Maribeth at hindi siya ma-in-love sa'yo kahit na kailan. Hindi ako magkakaroon ng katahimikan hanggat hindi ko nasasabi sa kanyang nararamdaman ko, Catherine. She's always on my mind kahit saan ako magpunta. I'm dying to see her. I really have to tell her what I am feeling right now. Pagkasabi noon ay kumala si George sa pagkakayakap ng babae at mabilis na lumabas ng pinto. Nanlalambot na napaupo si Catherine sa visitor's chair habang patuloy sa pagbalong ang kanyang mga luha. Akala niya ay maangkin na niya si George sa sandaling mawala si Maricel. Ngunit ngayon ay may bago na naman siyang karibal sa puso ng binata. Napapagod na rin siya sa kanyang paghihintay at marahil ay panahon na upang isuko niya ang kanyang pag-ibig. Marahil ay hindi nga para sa kanya si George. Tuluyan ng pinangibabawan ng sobrang pananabik na tinungo ni George ang bahay ni Maricel sa Blue Ridge. Nagbabaka sakali siyang madaratnan pa doon si Maribeth, ngunit ayon sa nagbukas sa kanya ng gate ay mag-iisang linggo na yung pinagbili ng dating may-ari. Yun kasi ang bili ni Maricel bago ito namatay at ang burahin ng lahat ng mga bagay na magpapaalala sa kanya. Kaya marahil na napilitan si Maribeth na ipagbili na lamang ang bahay. Ang lahat ng pag-aari ni Maricel ay iniwan ito kay Maribeth. Mabibigat ang mga hakbang na nilisan ni George ang dating tirahan ni Maricel. Ngayon na hindi niya alam kung saan nahanapin si Maribeth, ngayon pang nakakatiyak na siyang mahal na niya ito. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kanilang mansyon. At gayon na lamang ang paglundag sa tuwa ng kanyang puso nang makita si Maribeth na kausap ng mama niya sa sala. Look who's here, iho. Nakangiti sa lubong ng ina sa kanya. It's Maribeth. Hindi alam ni Maribeth kung ngingiti siya nang magsalubong ang mga mata nila ni George. Inaamin niyang hindi niya napigilan ang sarili niyang hindi ito makita kaya lakas loob na nagtungo siya sa bahay ni na George kahit pa ipagtabuyan siya ng binata. Maiwan ko na muna kayo. Paalam ni Doña Estefania bago nangingiting tumalikod. Nanatiling umid ang dila ni George habang nakatingin sa kanya. Hindi naman malaman ang sasabihin kaya dinampot na lamang ni Maribeth ang bag sa sofa at umakmang aalis. Pumunta ka lamang ba rito upang lalo akong pasakitan, Maribeth? Napahinto siya sa paghakbang sa narinig sa sinabi ni George. Lakas loob niyang hinarap ang binata. Pumunta ako dito dahil hindi ko matiis na hindi ka makita. Pumiyok ang tinig niya sa pagtatapat. Isang malaking kabaliwan ang umibig sa lalaking kahit kailan ay hindi magmamahal sa akin pero hindi ko kayang labanan ang nararamdaman kong ito. Alam kong si Maricel pa rin ang mahal mo pero gusto ko pa rin malaman mo na mahal kita. Pagkasabi nun muli siyang tumalikod ngunit pinigilan siya ni George sa braso. Bakit hindi mo muna pakinggan ang sasabihin ko, Maribeth? Tumayong binata sa harapan niya at pilit na inaangat ang kanyang muka. Isang alaala na lamang si Maricel para sa akin. Dahil ikaw na rin ang mahal ko. Gumuhit ang tuwa sa mga mata ni Maribeth habang pilit inaaninag sa mga mata ni George ang katotohanan. For the past few days, ay pilit kong pinaniwalang sarili ko na si Maricel pa rin ang mahal ko. Sa kabila ng katotohanang ikaw ang hinahanap-hanap ko. Patuloy nito, wala akong ibang pinananabikan kung hindi ang mga ginagawa mo sa akin. Wala akong gustong makita kung hindi ang mga ngiti mo at wala akong gustong maramdaman kung hindi ang mga halik mo. Hinintay kita kahit na alam kong may nagmamay-ari na sa'yo. Kaya kung iiwan mo ko muli, hindi ko na alam kung paano haharapin ang mundo. Ex-boyfriend ko ang lalaking nakalang mo may kaugnayan pa sa akin. Paglilinaw ni Maribeth.
Matagal ko nang tinapos ang lahat sa amin pero patuloy siyang umaasang babalik ako sa kanya. Niyakap siya ni George ng mahigpit. At hindi ka na babalik sa kanya dahil magpapakasal ka na sa akin. Nasisiyahang saad nito. This time, hindi na ako papayag na hindi matuloy ang kasal. Ayokong patuloy pang mangulit sa iyo ang lalaking yun. Hindi kaya mahal mo lang ako dahil mukha ni Maricel ang nakikita mo sa akin? Magkamukha nga kayo pero magkaiba kayo ng katangian. At ang mga katangiang mas sinangaan at minahal ko ay taglay mo. I love you so much, Maribeth. Napakatagal niyang pinanabik ang marinig ang mga katagang yun mula kay George. Ginantihan ni Maribeth ang mas mahigpit na yakap ni George. Thanks, Maricel. Lihim niyang usal. At nakita ni Maribeth sa kanyang imahinasyon ang nakangiting muka ng kapatid. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Maribeth at George. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa maikli nating kwento. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.